Bago nagsalita ang doktor ay tumingin muna ito sa akin ng time team at ibinigay ang resulta ng aking mga laboratory. Ipinaliwanag naman niya ito kaagad sa akin na para bang nagdadalawang isip pa kung sasabihin niya o hindi. Miss Ordonez, I'm sorry to say this but putol muna niya sa kanyang sasabihin. What is it, doktor? Ano pong sakit ko? Kinakabahang tanong ko sa doktor. You have a severe Alzheimer's, Miss Ordonez. Parang biglang tumigil ang paghinga ko dahil sa aking narinig. Kaya muli ko itong pinaulit sa doktor. Baka kako nagkakamali lang ako ng dinig. Ano po? Ano po pong sakit ko? Garalgal kong tanong at titig na titig ako sa doktor. You have a severe Alzheimer's. At doon na nagsimulang magbagsakan ang aking mga luha. Si Kia naman ay napatutup ng kanyang bibig sa gulat at dahan-dahan akong sinulyapan. Humigpit naman ang pagkakakapit niya sa aking kamay at ramdam ko ang panginginig din nito. Dok, baka naman po nagkakamali kayo. Ulitin uli natin yung laboratory ni Celestine, Dok. Sige na po, Dok. Pinigilan ko naman si Kian at muli ako nitong tinignan na naluluha na din. Beshi, umiling lang ako sa kanya para hindi na siya magpumilit pa. Ang kailangan mo lang gawin, Miss Ordonez, ay inumin mo ang mga nireseta kong gamot sa'yo. Dok, ano po bang mangyayari sa akin? Sa ngayon, Miss Ordonez, unti-unti mong makakalimutan ang mga nakagawian mo na. Ultimo, pamilya mo, mga kaibigan mo. At isa pa. Ano po yon, Dok? Saglit mo na siyang tumahimik at saka muling nagpatuloy sa pagsasalita. Lahat ng mga ginagawa mo, tulad ng pagligo, pagkain, pagsusuot ng damit, or even pagpunta sa banyo ay hindi mo na magagawa. Mag-iiba din ang ugali mo tulad ng pagiging magagalitin mo. At dahil severe na ang sakit mo, maaaring 3 to 9 months na lang ang itagal mo. Maswerte ka pa kung umabot ka ng 1 taon. Sa mga sinabing yon ng doktor, parang sinusuntok ang aking dibdib. Sobrang sakit marinig ang bawat salitang sinasabi sa akin ng doktor. Paano nga kung 1 araw ay hindi na ako makaalala? Paano na ang pamilya ko? At paano na rin si Doc Wallis na ngayon ay mahal na mahal ko na? Pati ba naman ang nararamdaman ko sa kanya ay makakalimutan ko rin? Dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi ko na naiwasan ang mapahagulhol. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa pamilya ko ang sakit ko. Alam kong masasaktan sila. Nakalabas na kami ni Kian sa opisina ng doktor ay nanlalambot pa rin ako na anumang oras ay babagsak ako. Kaya naman, pinaupo muna ako ni Kian sa gilid. Beshi, anong plano mo? Sasabihin mo na ba sa pamilya mo at lalong-lalo na kay Dr. Wallis? Saad niya sa akin at ako na may nakayuko lang. Ililihim ko muna sa kanila ang sakit ko. Ayoko munang malaman nila. Pero Beshi naman, hanggang kailan mo itatago? Kapag malala ka na? Kapag hindi mo na kami nakikilala? Nag-angat naman ako ng tingin at nakita kong umiiyak na siya. Alam kong nasasaktan din siya para sa akin. Please Kiana, ilihim muna natin to. Sasabihin ko din naman pero hindi pa ngayon. Hindi pa ako handa. Nagpakawala na lang siya ng malakas na buntong hininga. Saka ako muling niyakap. Tatayo na sana kami sa pagkakaupo nang biglang tumawag si Kuya Clarence sa aking telepono. Sel, si Papa. Nabaluta naman ng kaba ang dibdib ko dahil sa tono ng pananalita ni Kuya. Kaya bigla akong napatayo. Ganon din si Kian.
Anong nangyari kay Papa? Inatake na naman si Papa. Andito kami ngayon sa ospital kung saan siya noon dinala. Sel, pumunta ka kaagad dito dahil hinahanap ka niya. Rinig ko ang panginginig ng boses ni Kuya. Sige kuya, pupunta na ako dyan. Pagkasabi kong yon ay tumakbo na kami ni Kian papunta sa ER kung saan nakakonfine si Papa. Naabutan naman namin si Mama na nasa tabi ni Papa at sila Kuya naman ay panay ang hagod nito sa likod ni Mama na umiiyak. Dahan-dahan naman akong lumapit sa kanila at habang lumalapit ako ay nakatingin lang ako kay Papa na nakaratay sa kama at maraming aparato na nakakabit sa kanya. Nang makalapit na ako ay hinawakan ko ang kanyang kamay at inilapit sa aking pisngi. Papa, nandito na po ako. Andito na yung prinsesa nyo. Nakita ko naman dumilat si Papa. Kaya napatayo ng bahagya si Mama at hinaplos ang buhok nito. Honey, huwag kang mag-alala. Magiging okay ka rin. Huwag kang susuko ha. Umiiyak na tura ni Mama na nauwi sa paghagulhol. Ma, huwag kang umiyak. Magiging okay din si Papa. Di ba pa? Baling ni Kuya Darren kay Papa at kumurap lang ng marahan si Papa bilang pagtugon. Samantalang si Kuya Clarence naman ay tahimik lang na nakayuko na para bang alam na nito ang susunod na mangyayari. Maya-maya ay dahan-dahang tinanggal ni Papa ang oxygen na nakakabit sa kanya at sinulyapan si Mama na hawak-hawak ang kamay ni Papa. Ani, mahal kita. Hirap na wika ni Papa. Mahal na mahal din kita, honey. Kaya please lang, lumaban ka at wag mo naman kaming iwan. Please, honey. Hindi na napigilan pa ni Mama ang mapasigaw kaya niyakap na lang siya ni Kuya Darren. Mga anak, alagaan nyo ang mama nyo. Wag nyong pababayaan ha. Pa, wag ka nang magsalita. Magpahinga ka na lang muna. Makakasama sa'yo yan eh. Sabi naman ni Kuya Darren na yakap-yakap pa rin si Mama. Pagkuway, ako naman ang binalingan ni Papa at ngumiti sa akin. My princess, mahal na mahal ka ni Papa. I know pa. I know, kaya please magpagaling ka ha. Walang naririnig sa ER, kundi ang mga hagulhol namin ni Mama dahil alam naman namin na anytime ay kukunin na sa amin si Papa. Ilang sandali pa ay narinig na namin ang machine. Hudyat na nag-flatline ito. Kaya naman dali-dali kaming tumawag ng doktor. Pagkarating ng doktor doon ay imbis na i-revive si Papa ay tumingin lamang ito sa amin at yumuko. Dok, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo i-revive ang Papa namin? Sigaw ni Kuya Darren sa doktor. Dahil sa galit niya ay kinwelyuhan niya ito at inawat naman ni Kuya Clarence. Darren, stop making a scene. Sigaw naman ni Kuya Clarence kay Kuya Darren. Bakit kuya? Ayaw mo bang mabuhay si Papa? Hindi sa ganoon, Darren. Si Papa na ang nagdesisyon. Lahat kami ay napatingin kay Kuya Clarence. Anong ibig sabihin ni Kuya Clarence? Anak, anong ibig mong sabihin? Ma, I'm sorry. Ayaw ipasabi ni Papa. Dahil noong mga oras na sinugod natin siya dito ay kinausap ako ng doktor na kapag inatake pa si Papa ay hindi nila alam kung mabubuhay pa daw ulit si Papa. Sinabi ko yon kay Papa kaya nag-decide siya mag-fill up ng DNR, do not revive. Kahit nalabag sa loob ko yon, sinunod ko yon ma para kay Papa. Bakit Clarence? Bakit? Hindi mo dapat sinunod ang Papa mo. Sinabi mo dapat sa akin. Ako ang asawa Clarence. I'm sorry ma. Nakayokong sabi ni Kuya Clarence na ngayon ay umiiyak na rin.
Lumapit naman si mama at niyakap si kuya. I'm sorry anak, hindi ko lang kaya mawala ang papa mo. Pero tatanggapin ko kahit masakit. At least hindi na siya mahihirapan pa. Don't worry ma, andito kami, hindi ka namin pababayaan. Hinaplos ko naman ang mukha ni papa na ngayon ay wala ng buhay. Pa, pahinga ka na. Kami na nila kuya ang bahala kay mama. Huwag ka nang mag-alala, okay? Hinalikan ko si papa sa kanyang noo at saka bumulong ako sa kanya. Wait for me there, papa. In a few months, magkikita din tayo. Dok, may bisita po kayo. Doon ko na po siya pinaghintay sa opisina nyo. Sabi sa akin ng isang nurse na naka-duty ngayon. Sino daw? Aryan daw po ang pangalan. Bigla namang nanlaki ang mata ko sa narinig kong sino ang nasa aking opisina ngayon. Ang babaeng sumira sa relasyon namin noon ay bigla namang bumalik. Pero bakit? Ano pa ang kailangan niya? Mga tanong na gumugulo sa aking isipan. Dali-dali naman akong nagtungo sa aking opisina at pagkabukas ko ng aking opisina ay nakita ko siyang nakaupo sa sofa. Nagulat pa ako sa klase ng suot niya na akala mo'y hindi ospital ang pupuntahan. Nakasuot ito ng black dress na lagpas tuhod at halos lumuwa na ang dibdib nito. Napairap na lang ako nang makita siya. Umupo naman ako sa harap niya at nakangiting nakatitig sa akin. Anong kailangan mo? Bungad ko kaagad sa kanya. Kumusta ka na? Tumawa naman ako ng pagak at matalim siyang tinitigan. I'm very much okay. Now leave. Hindi mo ba muna ako kukumustahin? Para ano? Hindi na kailangan dahil alam kong okay na okay ka. Umalis ka na dahil marami pa akong gagawin. Tumayo na ako at uupo na sana sa aking swivel chair nang muli siyang magsalita. Your son wants to see you. Napalingon ako sa kanya pagkatapos niyang sabihin yun. May anak ako? Paanong nangyari yun? My son? Paano ako nagkaroon ng anak sa'yo? Tumayo muna siya at lumapit sa akin. Buntis na ako that time noong makita mo ko ng gabing may. Stop making lies. Hindi ko na pinatapos pa ang susunod niyang sasabihin at hinawakan ko ang kanyang palapulsuhan na humahawak sa aking dibdib. At sa tingin mo na maniniwala ako sa'yo, ha? Minsan mo na akong niloko pero hindi na ngayon. Pabalabag ko naman siyang binitawan. He's your son, Wallace. Oh, really? Tahimik na ang buhay ko. Bakit pilit mo pang ginugulo? Anak ko? Baka anak mo sa ibang lalaki. Hindi ko na mapigilan pang sigawan siya dahil sa galit. Tumalikod siya saglit at may kinuha sa kanyang bag. Inabot niya sa akin ang isang puting sobre. Ano to? Nakakunot kong tanong sa kanya. See it for yourself. Binuksan ko naman ang sobre at tumambad doon ang DNA test at nakasulat ang resulta doon at nagsasabing ako ang ama ng sinasabi niyang anak ko daw. Bumuga naman ako sa hangin at hinarap siya. Sa tingin mo maniniwala ako? Paano ka magpapa-DNA niyan kung matagal na tayong hiwalay? Han, may mga gamit ka na kinuha ko bago ako umalis dahil alam kong darating ang panahon na hindi ka maniniwala sa akin. Saglit na namutawi ang katahimikan at muli ko siyang tinitigan kung totoo ba ang sinasabi niya. Pero hindi ko mabasa kung ano man ang nasa isip niya. What's his name? Sumilay naman ang ngiti niya sa kanyang mga labi matapos kong itanong yon. His name is Lance. Katunog ng pangalan mo. I want to see him. Oo, dadalhin ko siya kahit bukas pwede ko siyang dalhin sa'yo. Yayakapin sana niya ako ngunit
mabilis akong umiwas sa kanya. Look, Aryan, hindi porket may anak tayo o totoong anak ko nga siya ay magkakabalikan na tayo. Nagkakamali ka. Sinasabi ko sa'yo na malabo nang mangyari yon. Walis, ayokong lumaki ang anak natin na walang kinikilalang ama. Sana inisip mo yan noon. Bakit ngayon lang, Aryan, ha? Bakit ngayon lang? Kasi natatakot ako, Walis. The fuck? Sana inisip mo yan bago ka nagloko. Please, Han. Alam kong mahal mo pa ako. Kaya nga, hanggang ngayon, wala ka pa ring kasintahan kasi hinihintay mo ko. Matalim ko siyang tinignan at sarkastikong ngumiti. Yung anak natin tatanggapin ko at handa akong ibigay sa kanya ang mga pangangailangan niya, pero ikaw? Tinignan ko muna siya mula ulo hanggang paa. Hindi ko kayang ipagpalit si Celestine sa isang katulad mo. Celestine? She's my girlfriend and soon to be my wife. Mariing sabi ko sa kanya para hindi na siya magbalak pa ng kung ano sa akin. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Magsasalita pa sana siya nang biglang bumukas ang pinto at si Jake na hinihingal pang pumasok sa aking opisina. Anong nangyari, Jake? Nagulat pa si Jake nang makita si Aryan na nasa opisina ko. Pero panandalian lamang iyon at muling bumaling ang tingin sa akin. I think your girlfriend needs you. What happened? Naguguluhan kong tanong kay Jake. I saw her crying outside the ER. Pauwi na sana ako. Hindi ko alam kung bakit pero mas mabuti pang puntahan mo siya ngayon. Maglalakad na sana ako palabas nang pigilan ako ni Aryan sa isang braso ko. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Tinanggal ko naman ang kamay niya na nakahawak sa aking braso at tuluyan nang lumabas ng aking opisina kasama si Jake. Lakad takbo ang ginawa namin ni Jake papuntang ER kung nasaan si Celestine. Nang malapit na kami ay nakita namin si Celestine na nakaupo sa labas ng ER at yakap-yakap ng kanyang kaibigan. Naririnig ko pa ang pag-iyak nito na siya namang ikinasakit ng kalooban ko. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan. Mas gugustuhin ko pang ako na lang kaysa siya ang nahihirapan. Lumapit naman ako sa kanyang kinaroroonan at tumayo sa kanyang harapan. Baby! Nag-angat naman siya ng tingin at pansin ko ang pamamaga ng kanyang mata na halatang kanina pa ito umiiyak. What happened? Imbis na sagutin ako ay bigla siyang tumayo at niyakap ako kaagad. Lumakas naman ang kanyang pag-iyak habang hinahagod ko ang kanyang likod. Si Papa. Wala na si Papa. Bigas niya habang patuloy pa rin ang kanyang pag-iyak. Hinarap ko naman siya sa akin at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang aking hinlalaki. Don't cry, baby. Wherever he is, he'll be fine now. Hinalikan ko naman ang kanyang noo at muling niyakap. So my girlfriend ka na pala talaga? Sabay naman kaming napalingon sa nagsalita. Nagulat ako nang makita si Aryan na nakahalokip-kip sa likod ni Jake. Dahan-dahan naman siyang lumapit sa amin at tiningnan ng masama si Celestine. Don't make a scene here, Aryan. Mahina pero diin kong sabi sa kanya. Why? Inagaw niya yung atensyon mo na dapat ay sa amin ng anak mo. Tumingin naman sa akin si Celestine na nagtataka. Anak? Yes, dear. Meron kaming anak. Shut up, Aryan. Anong nangyayari dito? Boses ni Tita Celicia na papalapit sa kinaroroonan namin. Kasama si Clarence at Darren na ngayoy nagtataka. Tita Celicia, who is she? Tukoy niya kay Aryan na umirap pa. Dr. Wallace, anong sinasabi niya?
Baby, let me explain later, okay? Kailangan mo munang, I want an explanation now. Galit niya akong tinitigan na ikinagulat naming lahat. She's my ex, but that was 10 years ago. Sinasabi niya na nagkaroon kami ng anak. But believe me baby, wala akong alam. Ngayon ko lang nalaman at hindi ko alam kung anak ko nga yun. Tinignan ko naman ng matalim si Aryan pagkasabi ko nun. He's your son. Nakita mo naman yung result ng DNA, di ba? Napapikit na lang ako ng mariin sa sinabi ni Aryan at tinignan si Celestine na ngayon ay handa na namang umiyak. Baby please, pagsusumamo ko sa kanya. Tinalikuran naman niya ako at naglakad palayo kasama ang kaibigan niyang si Kian. Susundan ko pa sana siya pero pinigilan ako ni Clarence. Hayaan muna natin siya, Walis. Masyado pang masakit yung nangyari sa amin ngayon. She'll talk to you some other time. Tumango lang ako sa kanya at tinapik naman niya ako sa balikat. Gusto ko sanang magpaliwanag sa inyo, tita. Baling ko kay tita Celicia at kita ko pa ang pamamaga ng mga mata nito. I believe you, iho. Alam kong totoo ang pagmamahal mo kay Celestine. Pero sana ayusin mo muna yung kinakaharap mong problema ngayon bago mo siya harapin. Yes po, tita. I will. Niyakap lang ako ni tita Celicia at umalis na kasama si Clarence at Darren. Kami naman ni Jake at Aryan ay naiwan sa tapat ng ER. Lalapitan pa sana ko ni Aryan nang bigla akong magsalita. Dalhin mo yung sinasabi mong anak natin bukas na bukas din sa bahay. Hindi ko na siya hinintay pang makapagsalita ay mabilis na akong umalis at kasunod ko na rin si Jake. Hindi ko na pinansin ang muli niyang pagtawag sa akin. Maaga pa ay dumating na sa bahay sina Aryan kasama ang sinasabi niyang anak daw namin. Laking gulat ni na mama at papa nang sabihin kong nagkaroon kami ng anak ni Aryan bago kami maghiwalay. Nirespeto naman nila ang desisyon ko na papuntahin sila dito sa bahay at para din makita nila ang bata. Tinignan lang nila mama at papa ang batang kasama ni Aryan at pagkuway nilapitan din nila ito. Hello iho, anong pangalan mo? Yumuko pa si papa para magpantay sila. Lance po, tipid niyang sagot at nginitian lang ito ni papa. Ako pala ang lolo Simon mo. Tis, nakita ko pang umirap si mama dahil sa sinabi ni papa. Ma please, kahit para sa bata na lang. Bulong ko kay mama. Lance, he's your daddy. Turo ni Aryan sa akin at ngumiti pa ito. Hello po, daddy. Bumuntong hininga muna ko at pagkuway niyakap ko rin ito. Hindi ko mawari ang pakiramdam, pero parang may mali. Hindi ko maramdaman ang pagiging ama. Siguro dahil hindi ko inaasahan ito at dahil na rin hindi ko mahal ang ina ng anak ko. Nagugutom ka na ba, Lance? Tanong ko sa kanya. Habang akbay ko ito medyo may katangkaran din ito kahit 10 taon lang. Opo, daddy. Nagpahanda ako ng merienda sa garden. Punta ka muna doon. Susunod kami. May mahalaga lang kaming pag-uusapan, okay? Tumango lamang siya at iginaya siya ng isa sa mga kasambahay namin. Napatingin naman kaming lahat kay Aryan na ngayoy printing nakaupo sa aming harapan. Hindi porket tinanggap na nila ang anak mo. Magkakabalikan na kayo ni Walis. In your dreams, Aryan. Mataray at may halong galit na tura ni mama. Handa kong ibigay ang lahat ng pangangailangan ng bata. Hanggang doon lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Paano kung hilingin niya na magkaroon ng kompletong pamilya? Tatayo na sana si mama para sagutin si Aryan, ngunit pinigilan ito ni papa.
Alam mo ba kung ano yang sinasabi mo? Pati bata, idadamay mo sa mga kalokohan mo. Kung alam ko lang, Aryan, na ganyan ka pala, di sana hindi na lang kita minahal. Hindi sana ko nabulag ng pagmamahal ko sa'yo. Isang beses lang akong nagkamali. Bakit hindi mo ko nagawang patawarin? Isang beses kang nagkamali nang mahuli kita. Pero ang daming beses mo na akong niloko. Natahimik siyang bigla at tumingin sa ibang direksyon. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Aryan. Si Lance lang ang tanggap ko. Pero ikaw, wala ka nang puwang sa buhay ko. At ayoko nang lalapit-lapit ka sa akin. Naiintindihan mo? Matapos kong sabihin yon ay tumayo na ako para puntahan ang anak ko sa garden at sumunod na rin si mama at papa. Anak, sigurado ka bang anak mo nga yang batang yan? Bulong sa akin ni mama habang nakatingin kay Lance na nagsiswimming sa pool kasama si papa. I don't know ma, pero may kutob akong hindi ko siya anak. Paano mo nasabi, Walis? Kasi noong nagsasama pa kami ni Aryan, ayaw na ayaw niya pang magkaanak noon kaya wala akong nagawa kundi sundin siya. Alam ko sa sarili ko yun ma, dahil nag-iingat din ako ng mga panahon na yun. Bakit inako mo yang bata na yan? Hanggat hindi ko pa napapatunayang anak ko nga siya, gagampanan ko ang pagiging ama sa kanya. Samantalang kita ko naman sa mukha ni Papa na gustong gusto niya si Lance. Siguro ay gusto na nga niya talagang magkaapo. Pero mas gusto kong si Celestine sana ang magiging ina ng mga anak ko. Ma, magpahinga ka na. Ako na po muna ang magbabantay kay Papa. Baka kasi ikaw naman ang magkakasakit niyan eh. Mahinang wika ako kay mama habang nakaupo siya sa gilid ng kabaong ni Papa. Ibinorol namin si Papa dito sa bahay at mangilan-ngilan din ang nagpunta ng mga katrabaho ni Papa at ilang kaibigan. Sila kuya naman ang nag-aasikaso sa mga dumadating upang makiramay. Ma, please, baka hanapin ako ni Papa mo anak. Umiiyak na hinarap ako ni mama at pinunasan ko naman ang luha nito. Ma, mag-aalala niyan si Papa kapag nakikita kanyang ganyan. Kaya please mama, magpahinga ka po muna kahit saglit lang. Sige anak, ikaw na muna ang bahala sa papa mo ha. Tumayo na siya sa kanyang kinauupuan at tinungo muna ang kwarto nila upang magpahinga. Sinulyapan ko naman si Papa at hinaplos ang salamin ng kanyang kabaong. Pa, hirap kong bigkas na para bang may nakabara sa aking lalamunan. I miss you, Papa. Ang sakit sa dibdib na makita mo ang mahal mo sa buhay na wala na sa piling nyo. Lalo na pag nagpabigat sa aking dibdib nang malaman ko mismong araw na binawian ng buhay si Papa. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa kanila. Kakamatay lang ni Papa. Tapos heto pa at may panibagong pagsubok na naman kaming kahaharapin. Alam mo ba pa na hindi ako sanay na hindi mo ko tatawaging princess? You always say na I will be your princess forever. Kahit na magkaroon pa ako ng sariling pamilya, tatawagin mo pa rin akong princess kasi ako lang ang nag-iisang prinsesa mo. Dahil sa sakit na nararamdaman ko, hindi ko na napigilan pa ang humagulhol. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa may yumakap na sa akin na hindi ko kilala. Kaya napaangat ako ng tingin. Nanlaki ang mga mata ko at naitulak itong bigla na siyang kinagulat din niya. Meron siyang kasama sa gilid niya na wari ko'y mga magulang niya at nagtataka din akong tiningnan. Mabilis naman akong nilapitan ni Kian at hinawakan sa braso. Beshi, wala kang naaalala? Bulong niya sa akin at nagpapalit-palit ang tingin ko sa kanila. Baby, I know you're mad,
pero sana hayaan mo kong makapagpaliwanag sa'yo. Baby, anong sinasabi ng lalaking ito? Bakit niya ako tinatawag na baby? Sel, halika na muna sa kwarto mo. Baka pagod ka na. Magpahinga ka muna. Dr. Wallace, pasensya na ha. Medyo napagod kasi si Sel. Kaya hindi pa siya makausap ng maayos. Wala pa kasi din siyang tulog kaya ganito ang kinikilos niya. Sige, magpahinga ka na muna baby. Dito lang muna kami. Nanatiling nakatitig lang ako sa kanya at pagkuway tumango. Inalalaya naman ako ni Kian maglakad papunta sa aking kwarto. Ngunit nakailang hakbang pa lamang ako ay nakaramdam naman ako ng pagkahilo at medyo kumirot din ang ulo ko na dahilan ng pagkawala ko ng balanse at natumba. Narinig ko pa ang pagtawag ni Kian sa tinawag niyang Dr. Wallace at mabilis niya akong nabuhat bago tuluyan akong nawala ng malay. Hindi ko alam kung ilang oras akong walang malay. Bago ko idilat ang mga mata ko, ay may naririnig akong mga nag-uusap sa aking tabi. Are you sure about that, Wallace? Mahinang tanong ni Kuya Clarence sa kanya para hindi lang ako magising. Magsasagawa ulit ako ng DNA test para makasiguro kung anak ko nga si Lance dahil malakas ang kutob ko, Clarence, na hindi ko siya anak. Kaya baka nasasabi mo lang yan dahil hindi mo tanggap na nagkaanak kayo ng ex mo. Kung nagkaanak nga kami, ba't niya pa pinaabot ng 10 taon? Bakit niya tinago sa akin ng ganon katagal? Sa bagay, may point ka naman. And how about my sister? How could you explain it to her? Saglit silang natahimik at maya-maya'y nagsalita si Doc Wallace. Basta maayos ko lang ang problema ko, Clarence. Saglit mo na siyang natigilan. I'm going to marry your sister. Wallace POV. Matapos umalis nila Aryan ay nagpasya naman kaming pumunta sa burol ng papa ni Celestine. Nasa bahay na nila kami at sinalubong naman kami ni Darren. Nakita ko kaagad si Celestine na nakatayo sa kung saan nakahimlay ang papa niya. Dahan-dahan naman kaming lumapit nila mama at papa sa kinaroroonan niya. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya ngayon sa bawat katagang binigkas niya sa kanyang ama. Lumapit naman ako sa kanya at niyakap siya ng buong pagmamahal. Pero bigla na lang ako nitong itinulak na ikinataka naming lahat. Nakakunot namin siyang tinignan ngunit wala itong emosyon ng kami tingnan niya. Agad namang lumapit ang kanyang kaibigan na si Kian at sinabing kailangan muna niyang magpahinga dahil napagod din daw ito at wala masyadong tulog. Kaya naman hinayaan ko muna ito saka ko na lamang siya kakausapin kapag natapos na ang problema ko. Ngunit hindi pa ito nakakalayo ay bigla na lamang siyang natumba. Nakaagad ko namang dinaluhan at binuhat patungo sa kanyang kwarto. 3 kaming nasa kanyang silid, kabilang na si Clarence. Lumabas muna saglit si Kian para siya na muna ang mag-asikaso sa mga bisita. Totoo bang may anak ka na? Mahinang sambit sa akin ni Clarence. Tumayo naman ako sa pagkakaupo sa gilid ng kama ni Celestine at hinarap si Clarence na nakasandal sa may pintuan. I don't know, Clarence. Hindi ako sigurado kung anak ko nga siya. Pero may DNA na pinakita sa'yo ang ex mo. Hindi ko alam kung totoo nga ba talaga yon, pero gumagawa na ako ng paraan para malaman talaga kung ano ang totoo. Are you sure about that, Wallace? Mahinang tanong sa akin ni Clarence. Magsasagawa ulit ako ng DNA test para makasiguro kung anak ko nga si Lance. Dahil malakas ang kutob ko, Clarence, na hindi ko siya anak. Kaya baka nasasabi mo lang yan dahil hindi mo tanggap na nagkaanak kayo ng ex mo. Kung nagkaanak nga kami, ba't niya pa pinaabot ng 10 taon?
Bakit niya tinago sa akin ng ganun katagal? Sabagay, may point ka naman. And how about my sister? How could you explain it to her? Saglit akong natahimik. Pagkuway sinagot siya. Basta, maayos ko lang ang problema ko, Clarence. I'm going to marry your sister. Kita ko ang gulat sa kanyang mukha. Matapos kong sabihin yon, nanlaki pa ang mata niya nang mapadako ang tingin niya kay Celestine na ngayon ay nakaupo na sa kanyang kama. Kaya nilapitan ko ito agad. Hey baby, are you okay now? Tumango lang siya sa akin at tipid na ngumiti. Maiwan ko muna kayo, Wallace ha? Paalam ni Clarence saka lumabas ng kwarto ni Celestine. Binalingan ko naman siya at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. I'm sorry baby. Nakayoko kong wika sa kanya. Bakit mo ako gustong pakasalan? Napaangat naman ako ng tingin at tinitigan siya sa mata. Because I want to be with you forever. I want you to be my wife and a mother of our children. Kita kong pumatak ang luha niya sa kanyang mga mata na siya namang pinunasan ko kaagad. Paano kung hindi kita mabigyan ng anak? Paano kung yung dating kasintahan mo pala ang makakapagbigay nun sa'yo? Hindi ko alam kung bakit nasasabi ni Celestine ang mga bagay na yon, kaya mataman ko lang siyang tinitigan. Hindi naman importante sa akin kung may anak tayo o wala. Pwede naman tayo mag-ampon kung gusto mo. Ang gusto ko lang ay makasama ka habang buhay, Celestine. Ikaw ang gusto kong makasama at hindi si Aryan kahit na nagkaroon pa kami ng anak. Pero Doc, shh, please say yes, baby. Please, pagsusumamo ko sa kanya. Maya-maya ay hinawakan niya ang magkabilaang pisngi ko at inilapit niya ang mukha niya sa aking mukha at dahan-dahang hinalikan ang aking labi. Hinawakan ko naman siya sa kanyang batok at mas lalo ko pang pinalalim ang aming mga halikan. Hindi ko na malayang naihiga ko na pala siya sa kanyang kama at nakapatong na ako sa kanya. Ako na ang kumalas sa aming mainit na halik at tinitigan siya. So, payag ka nang maging asawa ko ha, baby? Paos kong sabi sa kanya habang nasa ibabaw pa rin niya ako. Mahal na mahal kita, Dr. Wallace. Kaya payag na akong magpakasal sa'yo. Unti-unti namang sumilay ang ngiti ko sa aking labi at muli siyang hinalikan. Napahinto lang kami nang may biglang kumatok at napabangon kaming bigla. Pasok! Sambit ni Celestine na medyo nauutal pa na ikinangiti ko naman. Pumasok naman si Tita Celicia at nagulat nang makita ako. Iho, nandito ka pala. Yes po, tita. Nahimatay po kasi si Celestine kanina eh. Oo nga daw. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Ayos naman po ako, ma. Napagod lang po kasi ako eh. Sige na anak, magpahinga ka na muna. Kami na muna ang bahala sa labas. Ikaw ma, okay ka na po ba? May himig na pag-alalang sambit ni Celestine kay Tita Celicia. Huwag mo kong alalahanin, iha. Ito na lang ang huli kong magagawa para sa papa mo. Pagkatapos nito, hindi na natin siya makakasama. Kita ko ang lungkot sa mukha ni Tita Celicia pagkasabi nun. Tita, pwede ko po ba kayong makausap? Tungkol saan, iho? Sinulyapan ko muna si Celestine na seryoso ding nakatingin sa amin ni Tita Celicia. Doon na lang po tayo sa labas mag-usap. Tumango lamang siya at nauna nang lumabas. Baby, magpahinga ka na muna. Kakausapin ko lang sila. Sila? Tumango lamang ako at ngumiti. About sa atin, sa pagpapakasal natin. Pero masyado pang maaga. Saka isa pa, nagluluksa pa kami kay Papa.
Hindi naman tayo kaagad magpapakasal. Aayusin ko lang yung sarili kong problema. Kapag okay na, saka ko naman aasikasuhin yung satin. Okay ba yon? Saglit siyang natahimik at sadyang nakatingin lang sa akin. Am I too hot para tignan mo lang ako ng ganyan? Biro ko sa kanya at napansin ko naman ang kanyang pamumula. Hinalikan ko lang siya ng mabilis sa labi at muli siyang tinitigan. Bawal ka nang umatras kasi pumayag ka na magpakasal at bawal na ring may mag-comment pa sa mga post mo sa social media. Kasi magiging Mrs. Miller ka na. Napairap naman siya sa aking tinuran na ikinangiti ko naman. Bawal na ring may lalandi sa'yo kasi mag-aasawa ka na. Landi talaga? Nakanguso niya kung hinarap at sinamaan ng tingin. Anong tawag mo doon? Harot? Napatawa naman ako ng mahina dahil sa sinabi niya. Hindi na ako magpapalandi sa iba dahil gusto ko ikaw lang ang lalandi sa akin at lalandi sa kamote ko. Nanlaki naman ang mata niya at napaiwas ng tingin sa akin at napatawa naman ako ng mahina. Ano nga palang sasabihin mo, iho? Tanong ni Tita Celicia. Nasa salas kami ngayon at kaharap ang pamilya ni Celestine. Gayon din ang aking ama at ina. Bumuntong hininga muna ako at tinitigan silang lahat. I want me and Celestine get married after I settle my problem with Aryan. Gulat nila akong tinignan at lahat sila'y hindi makapagsalita. I know this is not the right time to talk about this, pero ito ang gusto ko, ang makasama si Celestine at maging asawa ko. Sigurado ka na ba, iho? Nag-aalangang tanong sa akin ni Tita Celicia. Yes po, tita. Baka naman kaya mo lang papakasalan ang kapatid ko dahil sa ex mo, para tuluyan mo na siyang makalimutan. Mainis akong hinarap ni Darren. Darren, pwede bang huminahon ka? Saway ni Clarence sa kanya. I love her, that's why. Bago ko pa man siya ligawan, ay alam ko na sa sarili ko ang tunay na nararamdaman ko sa kanya. Saglit silang natahimik at nagsalita naman si Tita Celicia na kanina patahimik. Binibigay ko na sayo, iho, ang basbas ko. Masaya ako namang hinarap si Tita Celicia at ngumiti din siya sa akin. Nahalata pa din ang lungkot sa kanyang mga mata. Thank you po, tita. You can call me mama. Okay po, mama. So, magiging magbalai na pala tayo, best friend. Masayang tura naman ni mama kay Tita Celicia at niyakap niya ito. Don't worry, Celicia. Kung nasan man si Timothy ngayon, panigurado masaya siya para sa kanyang nag-iisang prinsesa. Walis, anak, ang hiling ko lang sa'yo ay alagaan mo si Celestine at huwag mong pababayaan. Huwag mo siyang sasaktan at iiwan. You don't have to worry, ma, kasi hinding-hindi mangyayari yun. Dapat lang, dahil kung hindi, babawiin namin sa'yo at hinding-hindi mo na siya makikita. Saad naman ni Darren na nakahalukip-kip sa aking harapan. I promise na hinding-hindi ko siya sasaktan. Mamahalin ko siya ng higit pa sa pagmamahal niya. Wala akong ibang mamahalin kundi siya lang. Ilang araw lang namin ibinurol si Papa ay nagpasya na si Mama na ipalibing ito dahil ayaw niyang nakikita si Papa sa ganoong sitwasyon. Dahil mas lalo lang daw itong nasasaktan sa tuwing masisilayan niya si Papa. Kasalukuyang natutulog ako sa aking kwarto at may narinig akong ingay sa loob ng aking silid. At nang magmulat ako ng mata, ay nakita ko si Kuya Clarence na nasa aking harapan at masama ang tingin. Napabangon ako at tumayo sa aking kama. Nanatili lamang siyang nakatitig sa akin. Pagkuway, ako na ang nagtanong sa kanya. Kuya, may problema ba?
Kapag ganoon kasi ang aura niya ay talaga namang kinakabahan ako. Pakiramdam ko may nagawa akong kasalanan sa kanya. Maya-maya ay may dinukot siya sa kanyang bulsa at ipinakita sa akin. Nanlaki naman kaagad ang mga mata ko nang makita ang mga gamot na binili ko noong nakaraang kasama ko si Kian. Kuya, nauutal kong tawag sa kanya. Para saan tong mga gamot na to? Kuya, sa sakit ng ulo ko kasi 'di ba minsan sumasakit ang ulo ko at medyo stress din ako. Kaya nagpa-check up ako at yan yung binigay sa akin ng doktor. Nang ganito karami, itinaas pa nito sa akin para makita ko. Kuya, talaga? Alam kong hindi siya naniniwala sa akin dahil kilala ko ang kuya ko kapag alam niyang nagsisinungaling ako. Kinuha nito ang kanyang cellphone at may denial doon kaya mas lalo akong kinabahan kung sino ang tatawagan nito. Kuya, sinong tatawagan mo? At tumingin muna siya sa akin ng matalim. Si Wallace, itatanong ko sa kanya tong mga gamot kung para saan to. Nilapitan ko siya kaagad at hinawakan ang kanyang braso. Hindi pa ako handang malaman ni Dr. Wallace ang tungkol sa sakit ko. Dahil alam kong may problema din itong kinakaharap ngayon at ayokong dumagdag pa sa alalahanin niya. Please kuya, wag mo na siyang tawagan. Please, naiiyak kong turan sa kanya na ikinataka niya. Ibinaba niya muna ang kanyang telepono at saka ako hinarap. Now, tell me Celestine, para saan tong gamot na to? Saglit muna akong natahimik dahil hindi ko alam kung paano ko sisimulan sasabihin kay kuya. Kamamatay lang ni Papa at eto may panibago na naman kaming kakaharapin. Doble ang sakit na mararamdaman nila kapag nalaman nila ang tungkol sa sakit ko. At pati na rin kung ilang buwan na lang ang ilalagi ko. Para saan Celestine? Dahil sa galit ni kuya ay naibato niya kung saan ang hawak niyang gamot. Kuya, sorry. Umiiyak ko siyang tinitigan at napaupo ako sa dulo ng aking kama. Nakapamaywang naman siyang hinarap ako. Anong sakit mo, Celestine? Sigaw na ni kuya sa akin. At maya-maya ay pumasok na si Kuya Darren at Mama sa loob ng kwarto na nagtataka kaming tinignan. Lumapit naman sa akin si Kuya Darren at mabilis akong niyakap. Kuya, ano bang nangyayari? Bakit umiiyak si Celestine? Clarence anak, ano tong mga gamot na nakakalat? Sabay pulot ni Mama sa mga gamot na ngayon nakakalat na sa sahig. Uulitin ko Celestine. Para saan yung mga gamot na yan? Dahil kung hindi mo sasabihin, ako mismo ang pupunta kay Wallace para itanong kung para saan ang mga yan. Sabay naman napatingin sa akin si Mama at Kuya Darren na hinihintay din ang isasagot ko. May sakit ako. May severe Alzheimer's ako, kuya. Kita ako sa mukha nila ang gulat at maluha-luha nila akong tinitigan. Samantalang si Mama ay wala sa sariling napaupo sa sahig at nakatulala sa akin. I'm sorry kuya, Mama. Humagulhol kong saad sa kanila. Tangina, sabay suntok ni Kuya Clarence sa pader at panay ang iyak. Ito ang masakit na pangyayari na hindi ko lubos maisip na mangyayari sa pamilya namin. Si Kuya Darren naman ay napatayong bigla at hawak nito ang dalawang kamay niya. Ang kanyang ulo at wari ko'y nagpipigilang din ng sakit na nararamdaman. Pagkarinig niya sa aking sinabi, "Kailan pa, Celestine? Kailan mo pa nalaman?" Noong panahong nawala si Papa, kuya. Yung tinawagan niyo ko na kasama si Kian. Ayun din yung araw na nalaman ko ang resulta. Diyos ko anak, ang anak ko.
Bakit, Diyos ko? Sigaw ni Mama habang nakasalampak siya sa sahig at pinaghahampas ito. Nilapitan ko naman si Mama at niyakap na lang ito habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Nang mahimasmasa na kaming lahat ay saka lang ulit kami nag-usap. Si Wallis, unang salitang sinabi ni Kuya Clarence. He needs to know about your illness. No, Kuya. Ayoko munang malaman niya. Pero si Listin, mas lalo siyang masasaktan kapag hindi pa niya kaagad malalaman. Gusto ka na niyang pakasalan si Listin. Kung kailan hindi ka na makaalala, saka lang niya malalaman, ganun ba ha? Napapikit ako ng mariin sa sinabi ni Kuya Clarence. Tama naman siya. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa sakit ko. Pero paano? Gayong may problema din itong kailangan ayusin. Kuya, ayokong dumagdag pa sa problema niya. Hayaan muna nating matapos yung sarili niyang problema bago ko sabihin sa kanya. Mahinahon kong pakiusap kay Kuya Clarence. Sige, pero oras na lumala ka at hindi pa natatapos ang problema niya. Ako mismo ang magsasabi sa kanya. Matapos niyang sabihin yon ay mabilis siyang lumabas ng kwarto ko at naiwan kaming tatlo ni Kuya Darren at Mama. Anak, bakit? Bakit ikaw pa? Sambit ni Mama habang hawak ang aking mga kamay at nakayuko. Nag-uumpisa na namang magtubig ang aking mga mata. Hindi ko kayang makita silang nasasaktan dahil sa akin. Ang nooy masayang pamilya namin ay nababalutan na ng lungkot at sakit na nararamdaman. Maghahanap ako ng magaling na doktor para mapagamot ka, Sel. Gagawin namin ang lahat para gumaling ka. Baling sa akin ni Kuya na halata ang pamumula ng kanyang mga mata. Kuya, baliwala na yon. Ang kailangan ko lang ngayon ay ang pangunawa ninyo at ang mahalaga ay yung pagmamahal nyo. Kahit sa sarili ko ay hindi ko matanggap na nagkaroon ako ng ganitong sakit. Masyado pang maaga para iwan sila. Paano nga kung isang araw ay diretsyo na hindi ko na sila maalala pa? Paano na si Mama? Lalo't kamamatay lang ni Papa. Hindi ko inaasahang malalaman ito kaagad ni Kuya. Hindi pa nga nawawala sa kanila ang sakit na nararamdaman nila dahil sa pagkawala ni Papa. At heto pa may panibagong sakit na naman silang mararamdaman. Si Dr. Wallis, anong mararamdaman niya kapag ang babaeng pakakasalan niya ay hindi na niya makakasama pa habang buhay? I don't want to be a burden to him or to my family. Hanggat maaga pa, kailangan ko na siyang palayain habang hindi pa gaanong masakit. Pero paano? Kakayanin ko bang mawala siya gayong mahal na mahal ko na siya? Gusto ko siyang makasama kahit sa mga huling sandali ko hanggat nakakaalala pa ako. Pero ayokong maging pabigat sa kanya at alagain na parang isang sanggol. Habang naiisip ko ang mga ganong bagay ay nasasaktan ako para sa aming dalawa. Mahal na mahal ko si Dr. Wallis. Ngunit hindi ko siya pwedeng makasama habang buhay tulad ng nais niya. Kumusta, Wal? Sambit sa akin ni Jake pagkapasok niya ng aking opisina. Ako naman ay nakaupo sa aking pwesto at nakasandal habang nakapikit. I'm not fine. Mahinang wika ko sa kanya at nanatili pa rin akong nakapikit. Are you sure you want another DNA? Doon lang ako nagmulat nang tanungin ako ni Jake at hinarap siya. Nung una nagdadalawang isip ako kasi baka nga anak ko talaga siya. Para matahimik na lang ako, tinuloy ko na. Ano bang nararamdaman mo sa bata? Di ba may tinatawag silang lukso ng dugo? Wala ka man lang bang nararamdamang ganon? Saglit akong natahimik. Kahit ako nagtataka
dahil unang kita ko pa lang kay Lance. Wala man lang akong naramdamang ganon. O baka naman tama si Clarence dahil hindi ko lang matanggap na nagkaanak ako sa dati kong kasintahan. Napabuntong hininga na lang ako at pagkuway muling ipinikit ang mata ko. Hindi ko na rin namalayang nakalabas na pala ng opisina ko si Jake. Nakita ko sa ibabaw ng mesa ko ang aking cellphone at naisipang tawagan si Celestine para kumustahin at dahil namimiss ko na rin ito. Nakakailang ring na pero hindi pa niya ito sinasagot. Papatayin ko na sana ang tawag nang bigla na niya itong sagutin. Hello, how's my baby? May lambing kong wika kay Celestine. Matagal bago siya nakasagot. Ngunit mas lalo kong ikinataka ang sinabi niya sa akin. Sino to? Tinignan ko muna ang nakarehistro na pangalan niya sa telepono ko at muli ko itong inilagay sa tenga ko. Baby, it's me. May problema ba? You want me to go there? Imbis na magsalita siya ay pinatayan lang ako ng tawag na ikinakunot ng noo ko. Galit ba siya? Pero bakit parang hindi niya ako kilala? Anong nangyari sa kanya? Mga tanong na gumugulo sa aking isipan. Maya-maya pa ay tumayo na ako sa aking upuan. Palabas na sana ako ng aking opisina nang biglang dumating si Aryan na siyang ikinagulat ko. Anong ginagawa mo dito? Binibisita ko lang naman ang ama ng anak ko. Napabuga ako ng malakas na hangin at tinitigan siya ng masama. Hindi mo ko kailangan bisitahin kung hindi lang din tungkol sa bata. Gusto kang makita ng anak natin. Bukas kami magkita. Akmang lalabas na ako nang bigla niya akong yakapin. Fuck, mahinang mura ko. Pilit ko siyang inilalayo pero mahigpit ang pagkakayakap nito sa akin. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Wallace, at kailanman hindi nawala yun. Natawa naman ako nang mahina sa aking narinig mula sa kanya. Libog lang yan, Aryan. Kung iyon ang habol mo, pwes sa iba ka magpakamot. Wag ako dahil hindi mo ko madadala sa paganyan-ganyan mo. Mabilis siyang kumalas ng pagkakayakap sa akin. Hinarap niya ako at malakas niya akong sinampal. Tinitigan ko naman siya ng nakangisi na para bang baliwala ang ginawa niya sa akin. Kahit ilang beses mo ko sampalin, hinding-hindi na ako babalik sa'yo. Pagkasabi kong yon ay dire-diretso na ako lumabas ng aking opisina. Matagal kong tinitigan ang cellphone ko at iniisip kung sino ang tumawag kanina. Bakit kilala niya ako? Pero hindi ko naman siya matandaan. Napahawak ako sa aking ulo at ibinato ang aking cellphone dahilan ng pagkawarak nito. Nasa sala ako nang dumating si Mama. Bit-bit ang kanyang pinamili. Anak, anong nangyayari? Kaagad niya akong nilapitan nang makita niya akong hindi mapakali. Tinitigan ko lamang siya at dahan-dahang lumayo sa kanya. Anak, anong nangyayari sa'yo? Napasandal na lang ako sa pader at umiiyak. Celestine, anak, sabihin mo sa mama kung anong problema. Nag-away ba kayo ni Wallace? Napatingin naman akong bigla sa kanya. Wallace? Sino naman yun? Bulong ko sa aking isipan. Iginiya ako ni mama sa sofa at pinaupo muna. Sandali lang anak at ikukuha kita ng tubig. Nakatingin lang ako sa kanya habang naglalakad siya papunta sa kusina. Wala ako sa sariling tumayo at lumabas ng bahay namin. Tulala ako habang naglalakad sa kalsada at hindi alam kung saan patungo. Walang sapin ang aking mga paa at puno na ito ng dumi. Ang suot kong damit ay simpleng t-shirt at denim shorts lang. Pinagtitinginan ako ng mga taong nakakasalubong ko dahil sa aking itsura. Iniisip siguro nilang baliw na ako.
Gabi na pero hindi pa rin ako tumitigil sa aking paglalakad. Hanggang sa nakarating ako sa isang parke. Nang mapagod ay naupo muna ako sa isa sa mga bench doon. Wala na masyadong taong nakatambay doon at tanging mga street vendors lang ang naroroon. Humiga muna ako saglit dahil hindi ko na kinaya ang pagod at sakit ng aking mga paa, dulot ng mahaba kong paglalakad. Ilang sandali ay may naramdaman akong parang may humihimas sa aking binti. Kaya napapitag ako at napatayong bigla. Nakita ko ang dalawang lalaki na abotenga ang ngiti. Tatakbo na sana ako palayo na may isang lalaki pa ang humarang sa dadaanan ko. Napaatras naman ako at sa aking pag-atras ay tumama ang likod ko sa dibdib ng isang lalaki. Kaya nahawakan ako nito sa isang braso. Pilit akong kumakawala pero masyado silang malakas. Huwag ka nang magpumilit pa, Miss Ganda, dahil wala ka nang kawala. Huwag kang mag-alala. Masasarapan ka sa magiging laro natin ngayong gabi. Tumawa pa ito ng malakas. Nagpalinga-linga ako upang humingi sana ng tulong pero wala na akong makita pang mga tao sa paligid. Sumama ka na lang sa amin para hindi ka na masaktan pa. Dadalhin ka namin biyaheng langit. Sabay-sabay pa silang nagtawanan at unti-unti namang pumatak ang aking mga luha. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako uuwi. Hanggang sa may sumipa na lang sa likod ng lalaki na may hawak sa isang braso ko. Kaya napabitaw siya ng pagkakahawak sa akin at lumayo ako sa kanila. Kita ko kung paano niya patumbahin ang tatlong lalaki at maya-maya pa ay may dumating na mga pulis at dinakip ang tatlong lalaking gusto akong gawa ng masama. Nanginginig ako sa takot nang lapitan niya ako. Nakita ko pang may bahid ng dugo ang gilid ng labi niya. Napaatras ako nang unti-unti siyang lumapit sa akin. "Don't worry, miss. Ligtas ka na," wika niya sa akin. Dumako naman ang tingin niya sa aking mga paa na walang sapin at binalik ang tingin sa akin. "Saan ka nakatira?" Umiling lang ako sa kanya. "May mga sugat yung paa mo. Halika, gagamutin natin." "Ayoko," mariin kong tanggi sa kanya. Kita ko sa mukha niya ang pagkagulat. "Don't worry, miss. Wala akong gagawing masama sa'yo. I'm a doctor at gagamutin ko lang yung mga sugat mo." Dahil sa takot ko kanina ay tinalikuran ko na siya. Hindi pa ako nakakalayo ay bigla na lamang ako nakaramdam ng pagkahilo dahilan ng aking pagkawala ng malay. Dinala kaagad ni Marco si Celestine sa ospital at mabilis na ipinasok sa emergency room habang buhat niya ito at walang malay. Lumapit naman kaagad ang ibang nurse at doktor para tignan si Celestine. "Do some laboratory test," utos nito sa isang doktor na naka-duty. Habang ginagamot naman niya ang mga sugat ni Celestine sa paa. "What happened to her, Doc Marco?" "I don't know. Nakita ko lang siya sa park na parang wala sa sarili. Tapos nawalan siya ng malay kaya agad ko siyang dinala dito. She looks familiar. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita." Bulong niya sa kanyang sarili. "Paano po pala natin makokontak, Doc Marco, yung pamilya niya kung hindi natin alam ang pangalan niya?" Saglit na tigilan si Marco sa kanyang ginagawa at muling binalingan ang doktor. "Antayin na lang muna natin siyang magising. Siguro dala lang ng pagkabigla yung nangyari sa kanya kanina. Kaya parang wala siya sa sarili. Saka isa pa, mukha naman siyang hindi pagala-gala base sa itsura niya." Kanina pa iniisip ni Marco kung saan niya nakita si Celestine dahil pamilyar ang itsura nito. Lumabas na siya ng ER nang makasalubong niya din palabas si Jake. Tila pauwi na rin ito. "O Marco, akala ko ba kanina ka pa umalis?"
Malamang hinihintay ka na ng mag-iina mo. May dinala lang akong pasyente dito sa ER. Nakakunot namang tinignan ni Jake si Marco. Sino naman? Kinwento naman ni Marco yung nangyari kay Celestine nang makita niya ito sa park. Kaya laking gulat ni Jake sa nalaman sa kaibigan. Paano pala kung may patalim yun? Di jackpot ka ngayon. Hindi ko na inisip yun, Jake. Walang laban yung babae kanina. Cargo di konsensya ko pa kung hindi ko siya tinulungan. Pero Jake, parang pamilyar siya eh. Hindi ko lang alam kung saan ko siya nakita. Nako Marco baka naman nagtataksil ka na kay Mace niyan. Sa tingin mo magagawa ko yon? Sinamaan naman niya ito ng tingin. Tara, tignan nga natin. Nauna nang pumasok si Jake at sumunod na rin si Marco sa kanya. There she is, turo ni Marco kay Celestine na nakahiga at wala pa ring malay. Nanlaki naman ang mata ni Jake na napatingin kay Marco at tinitigan ulit si Celestine. Kilala mo siya? Takang tanong naman ni Marco. Yes, she's Celestine, girlfriend ng pinsan mong si Wallace. What? Saglit na natigilan si Marco at muling sinulyapan si Celestine na himbing pa rin na natutulog. Kaya pala pamilyar siya. Nakita ko na kasi siyang kausap ni Wallace noon. We need to call Wallace. I'm sure nag-alala na yun. Kinuha naman ito ang kanyang cellphone at tinawagan kaagad ang kaibigan. Bago ko umuwi sa bahay ay dumaan muna ko kila Celestine dahil iba ang pakiramdam ko. Kanina pa noong kausap ko siya. Nagtaka naman ako nang iparada ko ang aking sasakyan sa tapat ng bahay nila dahil nakabukas ng maigi ang gate nila. Bumaba naman ako kaagad ng sasakyan at dire-diretsong pumasok sa loob. Naririnig ko pa ang hagulhol ni Tita Celicia. Kaya mas lalo akong kinabahan at mabilis na pumasok sa loob ng bahay nila. Nakita ko na naroon si Clarence at Darren na parang hindi mapakali. Bumaling naman sila ng tingin pagkakita sa akin. Mama, what happened? Nilapitan ko siya kaagad na nakaupo sa mahabang sofa na walang humpay ang pag-iyak. Wallace anak, garalgal niyang boses. Anong nangyari mama? Si Celestine po, nasaan? Napansin ko ang pagtitinginan nilang tatlo na para bang may tinatago sa akin. Wala si Celestine, Wallace. Paano pong wala mama? May pinuntahan po ba siya? Nawawala si Celestine. Si Clarence na ang sumagot na ikinakunot ng noo ko. Paanong nawawala? Naguguluhan ko namang tanong sa kanila. Bago sila makasagot ay may bigla namang tumawag sa akin at nakita kong si Jake ito. Yes, Jake. Wal, you have to go back to the hospital. Bakit? May nangyari ba? Narinig ko pang bumuntong hininga ito sa kamuling nagsalita. Nandito si Celestine sa ER. Napatayo akong bigla dahil sa narinig kay Jake. Paanong nasa ospital si Celestine? Napatingin naman silang lahat sa akin na tila nagtataka sa tinuran ko. But why? Nakita siya ni Marco sa park. Pumunta ka na lang dito, Wal, ngayon. Okay, papunta na ako. Binaba ko na ang tawag at binalingan sila na matamanding nakatitig sa akin. Nasa ospital daw si Celestine. What? Ano daw nangyari? Gulat na hinarap ako ni Darren. I don't know, pero kailangan na natin siyang puntahan. Nagmamadali naman kaming umalis ng bahay nila para puntahan si Celestine. Mabilis ang patakbo ko ng sasakyan at mahigpit ang hawak sa aking manibela. Sana walang masamang nangyari kay Celestine. Shit! Mahinang mura ko habang mahigpit pa rin ang hawak ko sa manibela. Ilang minuto din ay nakarating na kami sa ospital. At lakad takbo naman naming tinungo ang ER kung nasaan si Celestine. Agad naman naming nakita si Marco at Jake
na nakatayo malapit sa kinaroroonan nito. "Walis," salubong sa akin ni Marco. Samantalang ang mama at kapatid ni Celestine ay kaagad na nilapitan ito. "What happened, bro?" Kinwento naman nito ang nangyari kung bakit niya nakita si Celestine at dinala dito sa ospital. Nagpupuyos ako sa galit nang malaman ang nangyari kay Celestine. Pero ang ipinagtataka ko ay huli nitong sinabi, "I think something is not right, Walis." "What do you mean?" Tumingin naman ako kila Tita Celicia na nakatingin din sa amin at ganon din si Marco. Parang wala siya sa kanyang sarili nung makita ko siya sa park. Kunot noo ko naman siyang tinitigan. Anong ibig mong sabihin wala sa sarili si Celestine?" Agad naman akong napatingin kay Tita Celicia na nagbaba ng tingin. Pakiramdam ko meron silang alam na hindi nila sinasabi sa akin. Dahil sila ang unang magtatanong nung sabihin ni Marco ang tungkol kay Celestine. Pagkuay, hinarap ko silang tatlo para tanungin, "Mama Celicia, may alam po ba kayo?" Nang hindi nila ko sagutin, ay si Clarence naman ang tinanong ko. "Clarence, please, tell me the truth. Anong alam nyo?" Tumingin muna siya kay Mama Celicia bago bumaling ng tingin sa akin. Si Celestine, she's sick, Walis." "Anong sakit niya?" Saglit muna siyang hindi nakasagot. Tumikhim muna siya saka nagpatuloy. She has a severe Alzheimer's." Para akong biglang nabingi pagkasabi ni Clarence sa sakit ni Celestine. Napaatras ako ng bahagya at napasabunot sa aking buhok at nagpipigil sa aking sarili. Napatingin ako kay Celestine na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Fuck! Malakas na sigaw ko kaya napatingin na rin ang ibang nurse at doktor na naroon sa ER. "Wal, huminahon ka," wika ni Jake. Nagsisimula nang magtubig ang aking mga mata at hindi ko na rin napigilan pa at tuluyan nang nagsibagsakan ang aking mga luha at napahagulhol na rin habang hawak ang dulo ng hospital bed ni Celestine. Kaagad naman akong niyakap ni Mama Celicia na ngayon umiiyak na rin. "I'm sorry, iho." Ayaw ipasabi ni Celestine dahil ayaw niyang makadagdag pa siya sa problema mo. Pero sasabihin naman daw niya sa'yo once na naayos mo na ang kinakaharap mong problema. Kumalas naman si tita sa pagkakayakap at hinarap ako. "Mama, she's my first priority. Kahit ano pa yang problema na yan, mas uunahin ko siya kaysa sa iba." "Walis, alam mo na ngayon ang sakit niya. Mananatili ka pa ba sa tabi niya? Pakakasalan mo pa rin ba siya kahit na ilang buwan na lang siya pwedeng manatili?" Taka kong tinignan si Darren. Severe na ang sakit ni Celestine at anytime tuloy-tuloy na siyang hindi makakaalala. Pati ako at ang pagmamahal ko sa kanya ay makakalimutan na niya. Lahat ng alaala namin ay tuluyan nang mabubura sa isip niya. Yes, I'm gonna take care of her at pakakasalan ko siya as soon as possible. Pumunta muna kami nila Jake at Marco sa aking opisina dahil maimportante daw sasabihin sa akin si Jake. Nang makapasok na kami sa aking opisina ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Doon ko ibinuhos ang sakit na nararamdaman ko ngayon dahil sa nalaman ko kay Celestine. Kung anong sakit ang naranasan ko kay Aryan ay triple naman ang sakit na nararamdaman ko kay Celestine. Hindi dahil sa niloko niya ako, kundi dahil iiwan niya ako nang hindi ko nalalaman. Hinawi ko ang mga nakalagay sa aking lamesa at pinagsusuntok ko ang pader. Baliwala ang sakit na ginagawa ko sa aking sarili kumpara sa sakit na nararamdaman ng aking puso. Wala na ba talaga akong karapatang lumigaya?
Lahat na lang ba ng mahalin ko ay iiwan ako? Ano bang mali sa akin? Ito ang dahilan kung bakit ayokong magmahal. Pero hindi ko mapigilan at hindi ko maiwasan simula nang dumating si Celestine sa buhay ko. I love her so much, pero hindi siya mananatili habang buhay sa piling ko. Ang kailangan ko lang gawin ay iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko at alagaan siya habang hindi pa tuluyang nawawala kami sa alaala niya. Hinayaan lang ako nila Jake at Marco sa aking ginagawa dahil alam kong ramdam din nila ang sakit na nararanasan ko ngayon. Nang medyo nahimasmasan na ako ay napaluhod na lang ako sa sahig at patuloy pa ring umiiyak. Lumapit naman sa akin si Marco at nakatayo lang sa aking harapan. Alam kong masakit, Walis, at kailangan mo lang gawin ay manatili ka sa tabi ni Celestine kahit na anong mangyari dahil mas lalo kanyang kailangan ngayon. Nag-angat naman ako ng tingin at seryoso lang na nakamasid sa akin si Marco at pagkuway tinapik lang ako nito sa balikat at lumabas na ng aking opisina. Si Jake naman ang lumapit sa akin at may iniabot na sobre. Alam ko kung ano yun. Well, I know that this is not the right time to talk about this, pero kailangan mo rin naman malaman. At nasa sayo din kung babasahin mo na to or hindi pa. Maybe kung handa ka nang malaman. Kinuha ko naman ang envelope na naglalaman ng DNA test namin ni Lance. Saka ko na muna to poproblemahin. Ang mahalaga ngayon ay si Celestine. At kung paano ko rin hahatiin ang oras ko kay Lance at Celestine. Lumabas na rin si Jake pagkaabot niya sa akin ng envelope at mataman ko itong tinitigan. Nagdadalawang isip ako kung babasahin ko ba ang result ng DNA namin. At ilang sandali ay inilagay ko muna ito sa aking drawer at nagpasyang hindi muna ito buksan, saka na siguro kapag handa na ako. Bumaba naman ako at nagtungo sa ER at nakita kong nakaupo na si Celestine sa kanyang hospital bed at dali-dali akong lumapit doon. Napansin ko pang nagulat siya. Hindi muna ako nagsalita at tinitigan ko muna siyang maigi. Pinapakiramdaman ko kung nagbalik na ba siya or umatake na naman ang sakit niya. Nasa gilid ko naman sina Tita Celicia at si Clarence at Darren naman sa likuran ko. Dr. Wallace, anong? Hindi ko na siya pinatapos magsalita at niyakap ko na siya ng mahigpit. Hindi ko pinahalata sa kanya na naiiyak ako at alam ko na ang tungkol sa sakit niya. Kumalas naman ako ng pagkakayakap sa kanya at hinarap siya habang nakaupo sa gilid ng kama niya. Bakit ka umalis ng bahay niyo nang walang paalam? Napayuko naman siya na tila nahihiya at hindi alam ang sasabihin. Nag-alala kaming lahat sa'yo. Mabuti na lang at nakita ka ni Marco at dinala ka niya dito sa ospital. Nag-angat naman siya ng tingin at tinitigan ako. Sinong Marco? Doktor din siya katulad ko and he's my cousin. Yung pumunta kaninang gwapo dito? Napataas naman ang isang kilay ko sa sinabi niya. Natatandaan niyang gwapo si Marco . May asawa at anak na yon. Napakurap-kurap naman niya akong tinitigan at umiwas naman ako ng tingin sa kanya. Narinig ko pa ang bahagyang pagtawa ni Tita Celicia. Ano naman? Mabilis naman akong napabalik ng tingin sa kanya at nanlaki ang mata kong tinitigan siya, ganon din ang mga kuya niya. Ano naman kung may asawa at anak na siya? Hindi ko naman siya type. At isa pa, putol niya sa kanyang sasabihin. At isa pa nakangisi kong tanong sa kanya. Sabay tingin niya sa mama at mga kapatid niya. Sige iho,
maiwan muna namin kayo ni Celestina. Mukhang nahihiya siyang sabihin sa'yo eh. Nangingiti namang sabi ni Tita Celicia. Nang maiwan na kami ni Celestine ay niyakap ko itong muli at hinalikan ang kanyang buhok. You make me worried, baby. Paos kong wika sa kanya. I'm sorry. Humiwalay naman ako ng pagkakayakap sa kanya at hinarap siya. Huwag mo nang uulitin yun ha. Huwag kang aalis nang walang paalam. Dr. Wallis, call me baby please. Saglit siyang natigilan at halata sa kanya ang pagkahiya sa akin. Baby. Yes, baby. Alam mo na ba yung sakit? What is it? Pagmamaang-maangan ko. Hindi niya muna kailangang malaman na alam ko na ang tungkol sa sakit niya. Dahil baka lumayo lang ito sa akin. Ayokong mangyari yun. Gusto ko siyang alagaan hanggat naaalala niya pa ako. Kaya nagpasya akong ilihim yun sa kanya. Yung tungkol sa... Siya nga pala, baby. Nagugutom ka ba? Gusto mong kumain? Anong gusto mong kainin? Actually, hindi pa rin kasi ako naghahapunan. Putol ko sa kanyang sasabihin. Alam kong sasabihin niya yung tungkol sa sakit niya. Tinaasan naman niya ako ng kilay pagkasabi nun. Bakit hindi ka pa kumakain? Kasi pagkatapos ng duty ko, pumunta muna ako sa inyo. Tapos nalaman ko na dinala ka pala dito sa ospital, kaya sumugod kami. Kanina ko lang nalaman na hindi pa pala ako kumakain. Napabuntong hininga naman siya at hinawakan ang kamay ko. I'm sorry talaga baby kung pinag-alala ko kayo. Doon ka na lang kaya sa kondo ko tumira. Ha? Nanlaki naman ang mata niya sa gulat at binawi ko rin kaagad ang aking sinabi. Biro lang, ang cute mo talaga. Sabay pisil sa kanyang pisngi. Crush mo ba yung pinsan ko? Anong sinasabi mo? Kasi sabi mo kanina ang gwapo niya. May himig na pagtatampo at selos na saad ko sa kanya. Pero mas gwapo ka sa kanya. Sumilay naman ang ngiti ko sa labi na para bang kinikilig ako. Totoo? Opo, totoo. Saka para sa akin, ikaw ang pinakagwapo at mahal na mahal ko. Saglit akong natigilan sa kanyang sinabi. Masasabi pa kaya niya yan sa akin kapag dumating na ang kinatatakutan ko? Mahal na mahal din kita, Celestine. Hinalikan ko naman ang kanyang kamay at pagkuway sa noo. Lumabas muna ako saglit para bumili ng pagkain at naabutan ko sina Mama Celicia, Clarence at Darren na nakaupo sa labas ng ER. Mama Celicia, tawag ko sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Kumusta si Celestine? She's okay po, Mama. So, what's your plan? Tanong naman ni Darren. May pakiusap sana ko sa inyo na wag niyong sasabihin kay Celestine na alam ko na ang tungkol sa sakit niya. Taka naman nila akong tinignan, lalo na si Mama Celicia. Pero bakit iho? Ayoko pong lumayo siya, Mama. Dahil nararamdaman ko sa kanya na pag once nalaman niyang alam ko na ang tungkol sa sakit niya, baka iwan niya ako. Hindi ko po kaya, Mama. Gusto kong alagaan siya habang nakakaalala pa siya. Gusto ko lagi siyang nasa tabi ko. Gusto ko pang makita yung mga ngiti niya. At heto na naman, dumaloy na naman ang mga luha ko sa aking pisngi kapag naiisip ko ang mga bagay na yon. Wallis, anak, pakakasalan ko po siya sa susunod na linggo. Kita ko sa kanila ang pagkagulat. Matapos kong sabihing pakakasalan ko na si Celestine. That early? Kunot noong tanong ni Clarence na hinarap akong nakahalukip-kip. Hindi ko na patatagalin dahil gusto kong makasama si Celestine kahit sa sandaling panahon na lang.
malungkot kong turan sa kanila. Kaya tita, please, hinihingi ko po ang basbas nyo. Pumapayag po sana kayo. Sandali niya akong tinitigan at muling nagsalita. May tiwala ako sa iyo, iho, na aalagaan mo siya. Kaya sige, pumapayag na ako na magpakasal kayo kaagad ni Celestine. Palabas na kami ni Celestine ng ospital nang makasalubong namin si Aryan, kaya napahinto kaming bigla. Bumaba naman ang tingin nito sa magkahawak naming kamay at napansin ito ni Celestine. Babawiin sana niya ang kamay niya nang hinigpitan ko bigla ang pagkakahawak dito. Ramdam ko ang pagtitig ni Celestine at ako na may masamang tinitigan si Aryan. What are you doing here? Akala ko ba ngayon ka makikipagkita sa anak mo? Diniin pa niya ang pagkasabi ng anak. Napapikit naman ako at muli siyang hinarap. Susunduin ko siya mamaya paghatid ko kay Celestine. Ano yan, bata? Na hindi man lang marunong umuwi sa kanila? Kaya mo na naman sigurong umuwi, hindi ba? Baling niya kay Celestine na ikinainit ng ulo ko. My God, Aryan, she's sick, okay? Ihahatid ko muna siya at susunduin ko si Lance. Lalagpasan na sana namin siya nang hawakan ako nito sa braso, kaya napahinto ako. Sinong mas importante? Yung anak mo o siya? Duro nito kay Celestine. Sige Dok. No, ihahatid kita. Pigil ko sa sasabihin ni Celestine at tinanggal ko ang kamay ni Aryan na nakahawak sa akin at nagpatuloy sa paglalakad. Hawak ang isang kamay ni Celestine. Hindi pa kami nakakalayo sa ER nang magsalita si Aryan. Akin ka lang, Walis. Akin ka lang, tandaan mo yan. Dahil sa inis ko ay hinarap ko ito at nilapitan. Hindi mo na ako pag-aari, Aryan. Kung ano man ang meron tayo ay para sa bata lang. Magiging tatay ako ni Lance at hanggang doon lang yon. Hindi na kita mahal at hindi na muling mamahalin. May diin kong wika sa kanya at kita kong pumatak ang luha niya. Tinalikuran ko na siya at hinawakang muli ang kamay ni Celestine palabas na ng ospital. Doc, baby. Napangiti naman ako sa tawag niya sa akin. Ramdam ko naman sa kanya na medyo nahihiya pa siya pag tinatawag niya akong ganon. Yes, baby. Nasa kotse na kami para ihatid siya sa kanilang bahay. Nagpresenta ako kila Tita Celicia na ako na lang ang magbabantay at maghahatid kay Celestine. Dapat pinuntahan mo na lang muna yung anak mo. Saad niya sa akin na hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Mas importante ka. At isa pa, pupuntahan ko naman si Lance pagkahatid ko sa'yo. Mahaba pa naman ang oras namin. Pero ayaw mo na ba akong kasama? Ha? Hindi naman. Ayaw mo na ata kung makita. Kunway magtatampo ko sa kanya. Ang totoo niyan, gusto ko lagi kitang kasama. Inihinto ko naman sa tabi ng kalsada ang kotse at hinarap siya. Gusto mo ko laging kasama? Tumango lang siya sa akin nang nakanguso. Shit! Bakit ang cute niya? Parang gusto ko siyang siilin tuloy ng halik dito sa kotse ko. Napailing na lang ako sa naisip ko. Doon ka na lang tumira sa kondo ko. Napamaang naman siya sa aking sinabi. Hindi pwede. Alam mo naman sila kuya. Hindi sila papayag. Hindi porket boyfriend na kita, papayag na sila. They agree. Walang paligoy-ligoy kong sabi sa kanya. Tinitigan naman niya ako na parang hindi makapaniwala. Ha? Pero paano? Bakit? Nginitian ko siya at hinawakan ang kanyang pisngi. Kasi may tiwala sila sa akin. And then, 'di ba sabi mo gusto mo kong makasama?
Oo nga, pero hindi naman ibig sabihin sa kondo mo ko titira. Ayusin mo na ang mga gamit mo dahil next week doon ka na sa kondo ko. Pero wala nang pero. Saka may gusto kong ipakilala sa'yo. Nginisian ko naman siya. Sino naman? Makikilala mo din siya pag andon ka na sa kondo. Sino nga? Basta wag kang excited dahil baka ngayon pa lang bigla siyang magpakita sa kakulitan mo. Halata naman sa kanya ang pagkabigla at pagtataka kaya natawa naman ako ng mahina. Pinagloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko, baby. Ipapakilala ko siya pag doon ka na nakatira at gabi-gabi mo siyang makikita. Sabay kindat ko sa kanya. Pinaandar ko ng muli ang sasakyan para mapigilan ko ang paghalakha ko dahil sa nakikita kong itsura niya. Nakarating na kami sa bahay nila at sinalubong naman kami ni Tita Celicia. Halika iho, pasok ka muna. Yaya sa akin ni Tita Celicia. Tara na, Sel, sa kwarto mo. Magpahinga ka muna, yaya ni Darren. Sige na, baby. Magpahinga ka na muna. May pag-uusapan lang kami ni Mama Celicia. May nililihim ba kayo sa akin? Nagkatinginan naman kaming bigla ni Tita Celicia dahil sa sinabi ni Celestine. Anak, ano naman ang ililihim namin sa'yo? May importante lang kaming pag-uusapan. Hindi ba, iho? Baling sa akin ni Tita Celicia. That's right, baby. Pinanliitan naman ako nito ng mata na para bang hindi naniniwala. Remember what I told you earlier? Yun ang pag-uusapan namin ni Mama Celicia. Kaya sige na, magpahinga ka na muna. Sasabihin ko na lang sa'yo pagkatapos namin mag-usap. Mabuti na lamang at mukhang naniwala naman siya sa sinabi ko at sumama na rin siya kay Darren papunta sa kanyang kwarto. Walis anak, sigurado ka na ba dyan sa binabalak mo? Saad ni Tita Celicia nang kami na lang dalawa sa salas. Yes po, Mama Celicia. Gusto ko rin naman siyang makasama kahit sandaling panahon na lang. Malungkot kong sabi sa kanya. Naiintindihan ko, iho. Paano kung mabigla siya sa biglaang pagpapakasal nyo nang hindi niya alam? Ako po, Mama, ang bahala. Basta wag niyo po munang sasabihin sa kanya na alam ko na ang tungkol sa sakit niya. Sandaling natahimik si Mama Celicia at tinitigan akong nanunubig na ang mga mata. Salamat anak sa pagmamahal na inaalay mo kay Celestine. Masayang masaya ako dahil sa kabila ng sakit niya. Hindi mo siya iniwan at minahal mo pa rin siya. Lahat po gagawin ko para kay Celestine. Mahal na mahal ko po siya kahit na ang kapalit ay masaktan ako. Mamahalin ko pa rin siya. Hindi ko na namalayang may tumulong luha na pala sa aking pisngi. Kaya nilapitan ako ni Tita Celicia at niyakap. Ano man ang mangyari anak, kahit na mawalan siya ng alaala at maging mahirap ang pag-aalaga mo sa kanya, huwag mo siyang iiwan ha anak. Alam kong isang araw ay magdedere-derecho na ang pagkawala niya ng alaala. Kaya masakit bilang isang ina ang makita ang kanyang anak sa ganoong sitwasyon. Iniisip ko na sana ako na lang at hindi na ang anak kong si Celestine. Kumalas naman siya sa pagkakayakap at hinarap ako. Pansin ko ang pamumula ng kanyang mata. Huwag na po kayong mag-alala dahil kahit mahirap, kakayanin ko po at hinding-hindi ako susuko at lalong-lalo nang hindi ko siya iiwan. Nasa loob na ako ng aking sasakyan ay hindi ko napigilan ang aking sarili na mapahagulhol. Napayuko ako sa aking manibela habang patuloy na umiiyak. Bakit kung kailan nagmahal na akong muli ay saka naman nito mabilis bawiin sa akin. Ayokong mawala siya sa akin.
Parang hindi ko kakayanin kapag isang araw magising ako na hindi ko na siya makakasama pa. Hindi ko pa naibubuhos ang pagmamahal ko sa kanya. Tapos may ganito na kaagad na pangyayari. Napasandal na lang ako sa aking upuan. Hindi na ako makapaghintay pa na maging asawa siya at makasama siya kahit sa maikling panahon na lang. Bubusugin ko siya ng pagmamahal araw-araw, kahit na ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng aking puso. Dumaan ako sa bahay nila Aryan para sunduin si Lance. Hindi na ako nag-atubiling pumasok pa sa loob at hinintay na lang si Lance sa labas. Nakita ko naman itong papalabas na ng kanilang bahay. Napasimangot naman ako nang makita si Arya na kasama si Lance at ang lawak ng pagkakangiti. "Hi Lance!" "Hello po Daddy!" Tugon din niya sa akin. "Let's go anak, punta na tayo sa bahay ng daddy mo." "Wait, kasama ka?" Kunot-noo ko siyang tinitigan. "Of course, mami niya ako. Kung nasaan ang anak ko, andun din dapat ako." "What the hell?" Mahinang wika ko at sinamaan siya ng tingin. Dahil wala na akong nagawa, hinayaan ko na lang siyang sumama. Habang tinatahak namin ang daan papunta sa bahay ay ramdam ko ang mga titig ni Aryan sa akin. Ni isang sulyap ay hindi ko siya masulyapan dahil naiinis ako sa mga ginagawa niya. "Let's take a picture together." Kukunin na sana niya ang cellphone niya nang bigla kong ihinto ang sasakyan na ikinagulat nila. "Hindi mo ba talaga ako naiintindihan ha, Aryan? Ilang beses ko ba dapat ipamukha sa'yo na magiging tatay lang ako ni Lance at wala nang hihigit pa dun? So, kaya mong ipagpalit ang anak mo sa babaeng yon? Hindi porket may iba na akong mahal ay tatalikuran ko na ang pagiging ama ko." Tinignan ko naman si Lance na nasa likuran at mataman lang na nakatingin sa amin. Muli ko namang pinaandar ang sasakyan at hindi na muling nag-usap pa. Sinalubong naman kami ni Papa at Mama nang makapasok na kami sa loob ng bahay. Masayang sinalubong ni Papa si Lance, samantalang si Mama ay tipid lamang ng ngumiti. "Halika iho, pasok ka." Inakbayan ni Papa si Lance at naupo sa mahabang sofa. "Gusto mo bang mag-swimming tayo ulit?" "Sige po, Lolo." Masayang sagot naman ni Lance na ikinatuwa ko. Naging close na rin sila ni Papa, kahit ilang araw pa lang silang nagkakasama. "Dito ka na rin muna matulog, Lance. Ihahatid ka na lang bukas ng daddy mo, okay ba yon?" "Sige po, Lolo. Dito na rin ako matutulog." Sabay naman kaming napatingin kay Aryan. Kapal talaga ng mukha, rinig kong bulong ni Mama. "Sige, walang problema." "Ba't pa?" "Okay lang anak, same room na lang din sila ni Aryan." Tinitigan ko naman ng masama si Aryan, subalit nginisihan lamang ako nito. "Aba, dapat lang no? Alangan tabi sila ni Walis. Hindi ako papayag dahil si Celestine lang ang gusto ko para sa anak ko." "Ma, tama na. Si Celestine sana ang nandito at hindi iyang babaeng yan." Duro ni Mama kay Aryan. "Honey, tama na. Kaharap natin ang apo natin." Umirap na lang si Mama at binalingan naman ni Papa si Aryan. "Sige na Aryan, magpahinga na muna kayo ni Lance sa kwarto at tatawagin na lang kayo pag nakahanda na ang tanghalian." Nang makaalis na sila ay ako naman ang kinausap nila Mama at Papa. "Nabalitaan namin ang nangyari kay Celestine anak. Tumawag sa akin ang tita Celicia mo." "Paanong nangyari yon anak?" Yumuko muna ko at nag-isip kung paano ko ipapaliwanag sa kanila ang kanyang sakit. Unang masasaktan si Mama dahil alam kong napalapit na siya kay Celestine sa tuwing dadalaw siya dito sa bahay. "Iho," tawag sa akin ni Papa at nag-angat naman ako ng tingin. Tumikhim muna ko na para bang may nakabara sa aking lalamunan.
Si Celestine po, pa. Saglit akong napahinto at muli silang binalingan na nag-aantay ng aking isasagot. She's sick. Nagkatinginan naman sila ni Papa at tinignan ako ng makahulugan. Anong sakit niya? She has a severe Alzheimer's. Napatutop naman ang bibig si Mama at nagsimula na siyang umiyak. Niyakap naman siya ni Papa at inaalo si Mama. Tumingala naman ako para hindi tuluyang bumagsak ang aking luha. Anak, doktor ka. Magagamot mo naman siya, hindi ba? Garalgal na boses ni Mama. Mama, honey, severe Alzheimer's ang sakit ni Celestine. No, gagaling pa siya, hindi ba anak? I'm sorry ma, she has few months left. Nakayoko kong saad. Hindi ko kayang makita sa ganoong sitwasyon si Mama. Kung masakit kay Mama na malaman ang sakit ni Celestine. Triple naman ang sakit na nararamdaman ko na parang libo-libong kutsilyo ang nakatarak sa aking puso. Diyos ko, kawawa naman si Celestine. Honey, gusto ko siyang makita. Pagsusumamo ni Mama kay Papa. Ma, hindi niya pwedeng malaman na alam na natin ang sakit niya. Dahil ayokong pati sarili niya ay kaawaan niya. At isa pa, ayoko siyang lumayo. Next week, pakakasalan ko si Celestine, Ma, Pa. Sabay naman nila akong tinitigan at lumapit pa sa akin ng bahagya si Mama. Are you sure, iho? Yes po, Pa. I'm going to marry her. I want to take care of her. Kahit sa sandaling panahon na lang na makakasama ko siya. Kailan nyo balak magpakasal? Actually, she knows about the wedding pero ang hindi niya alam sa next week ko siya pakakasalan. Dahil alam kong magtatanong siya kung bakit agad ko siyang pakakasalan. At isa pa, alam kong magugulat siya sa naging desisyon ko. Don't worry anak. Susuportahan ka namin ng papa mo sa anumang desisyon mo. Thanks ma, at sana po wag mong banggitin kay Celestine na alam niyo na ang tungkol sa sakit niya. We will, anak. Hinawakan naman ni Mama ang isa kong kamay at ngumiti ng mapait sa akin. Sana hindi ka magsawang alagaan siya kapag tuluyan na siyang hindi makaalala. Hinding-hindi ma. Kinagat ko pa ang ibabang labi ko para pigilan ang pagbagsak ng aking luha. Ngunit sadyang mahirap talagang pigilan kapag sobra-sobra kang nasasaktan. Malalim na sa gabi ngunit hindi pa rin ako makatulog at naririto ako sa garden at umiinom ng beer. Naiisip ko si Celestine. Parang bukas ay gusto ko na siyang pakasalan. Hindi na ako makapaghintay na alagaan siya. Makatabi gabi-gabi sa pagtulog habang magkayakap. Nagpakawala ako ng malakas na buntong hininga at sumimsim ng alak. Malaki ata ang problema mo. Napalingon naman ako sa aking likuran at nakita ko si Arya na papalapit sa akin. Napairap naman ako sa klase ng suot nito. Naka-black nighties ito at hapit sa kanyang katawan, kaya naman kitang-kita ang hubog ng katawan nito. Umupo naman ito sa aking tabi na hindi ko na pinag-aksayahang tignan. Nag-away siguro kayo ng girlfriend mo? Mind your own business. Sige na Walis, selos na ako. Kaya please, itigil mo na to at bumalik ka na sa akin. Kami ng anak mo ang magpapasaya sa'yo. Gulat ko naman siyang hinarap. Sa tingin mo, pinagsisilos kita ha? Anong mapapala ko? Look Aryan, mahal ko si Celestine. At siya lang ang babaeng mamahalin ko. Hinding-hindi ko siya ipagpapalit sa isang katulad mo. Hindi ko nga lubos maisip kung bakit kita minahal eh. Napakatanga ko noon. Harapan na nga ako niloloko pero nabulag ako sa pagmamahal ko sa'yo. Kung hindi siguro kita nahuli noon, baka hanggang ngayon tanga pa rin ako.
tumayo na ako at tinalikuran siya. Humarang naman siya sa aking harapan at ibinaba pa niya ng maigi ang kanyang suot kaya medyo nakita ang kanyang cleavage. Lumapit pa ito sa akin at alam kong sinisimula na niyang akitin ako. Dahil idinidikit pa nito ang kanyang dibdib sa aking dibdib. I know you want me, Wallace. Hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman mo sa akin. Hindi ba? Baliw na talaga tong babaeng to. Sigaw ng aking isipan. Tumawa naman ako ng pagak na siyang ikinasimangot niya. Hinawakan ko siya sa magkabilang braso at inilayo siya ng bahagya. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa kanya. At alam kong ramdam niya ang sakit dahil sa nakikita kong itsura niya. Kahit maghubad ka pa sa harapan ko, hindi kita ikakama. Dahil alam kong marami ng laway ang dumapo dyan sa katawan mo. Matapos kong sabihin yon ay saka ko lamang siya binitawan at iniwan na siyang mag-isa. Mahal ko si Celestine at kailanman ay hindi ko siya magagawang lokohin. Ang Wallace na laman ng hotel noon ay naglaho na parang bula at nakapirme na lang sa iisang babae at si Celestine yon.